Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga daily gospel reflection. Ngayon ay October 2, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 10, verse 1 to 12. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinaunan niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdadala ng mga lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinman bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung may bigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasa kanila ang kapayapaan. Ngunit, kung hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan, kanin ninyo at inumin ang anumang idudulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap sa kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang inihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos. Ngunit sa alinmang bayang hindi kayo tinanggap, lumabas kayo sa mga lansangan at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay pinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong nalalapit na ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom, higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang iyon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Trust the process. Sa Gospel, narinig natin na pinahayo ni Jesus ang hinirang niyang 72 para sa misyon. Ang description ng misyon, si Jesus mismo ang nagsabi. Ano ang description niya? Yung kanilang dadatnan ay inilarawan niya na para silang maamong tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kakaiba ang kanyang bilin dahil ang mga binanggit niya ay ang mga hindi dapat dalhin. Di ba kadalasan pag tayo nagtatravel, anong reminder sa atin? Things to bring. Pero dito, kakaiba. Ito yung mga hindi nyo dapat dalhin. Para bang gusto niyang sabihin ay, ako ang bahala sa inyo. Huwag nyo na itong dalhin. Sagot ko kayo. Trust His process. Mga kapatid, October 2 na. Nasa last quarter na tayo ng 2025. 3 buwan na lang ay tapos na ang taon. Ngayon pa lang, unti-unti, kagaya ng ginawa niya sa mga disipulo, pinapaiwan na sa atin yung mga lukbutan, supot at panyapak natin. Pinapaiwan na sa atin yung lukbutan at supot ng sama ng loob, ng mga regrets o panghihinayang. Trust His process. May mga bagay na pinabibitiwan na sa iyo dahil alam niya na ito ay sagabal sa iyong paglago at sa iyong pagkakaroon ng malalim na relasyon sa Diyos. Clearing. Ito yung magandang term para ma-analyze natin. Na paggandaan natin, ano nga ba yung mga bagay? Ano nga ba yung mga damdamin? O sino ba yung mga tao na dapat ko nang bitawan at i-let go?
para mas magaang tayo sa paglalakbay sa buhay. Kaya nga po, samantalahin natin, no? Meron tayong program, Graceful Living. Dahil dito, we will unload what is not necessary for you to grow. We will open also ourselves sa new mission natin. Discover natin, saan nga ba ako dinadala ng Diyos? Sa yugto na ito ng aking buhay. Kaya, i-book po natin ito. Sumama tayo dito. Ito ay gagawin po natin sa 8 Waves Hotel sa October 18. Limited slots lang po siya. Kasi meron po tayong mga healing and clearing. No? Basta po, for further details, mag-message lang po kayo sa Ora et Labora Advocacy. Kaya, iwanan natin. Pinapaiwan na sa atin yung anumang nararamdaman mong bigat ngayon. Nang para sa ganon, ito yung mga bagay na hindi natin kailangan sa ating paglalakbay. Let us pray. Panginoon, salamat sa paalala mo to trust your process. Turuan mo kaming magtiwala, hindi sa aming kakayahan, hindi sa aming resources, kung hindi sa iyo. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na magdala ng kapayapaan at pag-ibig sa aming pamilya, kapitbahay at komunidad. Bigyan mo rin kami ng tapang para iwanan namin yung mga bagay-bagay na hindi na nagsaserve para kami ay lumago at lumalim sa pananampalataya sa iyo. Naway maging totoo sa amin ang lahat ng iyong aral, ito ay aming sundin. Ang lahat ng itisamot dalangin namin sa matamis na pangalan ng iyong anak, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Mga kapatid, i-share natin yung gospel na ito. Baka may naguguluhan, nawawal ng tiwala, ipaalala natin, trust His process. Trust the process of God. Hindi sila hindi sila mapapahamak. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.